na ako dito sa Davao, naglakaw ko. Lakaw. Doon ay nagsunod, may sumusunod sa akin na sasakyan. Sabi ko, sumusunod ito ha, tumabi yung sasakyan. Bumaba yung bintana, lumabas yung mukha ni President Duterte. Sabi niya, uy, hindi sarap. Bakit? Sabi ko, anong problema mo na naman? Dami mo ng kaaway, pati ako madami ng kaaway dahil sa'yo. Sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, alis na kami, mangangampanya kami para sa mga senators. Sabi niya sa akin, pakitulungan mo naman yung kaibigan ko. Ang susunod ay matagal na rin katrabaho ni President Duterte. Naging katrabaho ko din siya sa Davao City. Noong ako ay city mayor, kailangan kasi kapag mayor ka, yung police chief mo, chief of police mo, mabilis, abtik, matapang, at alam niya ang trabaho niya at alam niya kung ano yung kailangan niyang gawin kaagad. So naghanap ako ng chief of police. Wala akong napusuan. Daghan ni Duol bitaw, day ako na lang, day. Buot-buot ni ay. Di man po. Madaming mga nagpa-endorse, wala akong nahanap. Hanggang isang araw, napadaan ako sa airport namin. Nakita ko doon, pagbaba ako sa escalator, kung kayo'y napasyal ng airport ng Davao, merong malaking tarpaulin. Isang kalbo nandoon, malaki. Sabi ko, kilala ko to Naku, kayang naong upaw. Nakalagay doon, malaking muka, maliit na sulat. May sample dito. Nasaan na yung sample mo, sir? Ito na, ayan, nandyan sa taas. Ganyan, mas malaki pa. Sabi niya, congratulations to myself. Para sa inyong kaalaman, ako po si Bato de la Rosa. Ang Davao del Sur Police Provincial Office ay ang pinakamagaling sa buong bansa. At sinabi pa niya doon, at hindi lang yan ang nagawa ko para sa Davao del Sur. Ako din ay 2 beses na naging best police officer ng buong Pilipinas. Wow! Congratulations to you, sir, Galing ka. Wow! Pero meron kaming experience, kaming dalawa. Ako ay mayor, siya ang aking city director. May nagsumbong siya sa akin, sabi niya, meron kaming suspected suicide bomber. Alam namin kung nasaan. Na-confirm na namin ito sa listahan ng international terrorist. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, gawin niyo na kung ano yung kailangan niyong gawin. Sabi niya, kukunin namin doon sa hotel. So ganito ang nangyari. Ay, ito maganda, may hagdanan, sir. Maganda ito na. Ganito, Si Bato de la Rosa, papasok ng hotel. Pasok siya. Ganyan, may hagdanan. May hagdanan. Yan siya, sabi niya, oh, ito na yun. Sabi nung terorista, oh, si Bato de la Rosa. Makyat si Bato na niyakap niya, hinawakan niya. Sabi niya, oh, maulan eh, maulan gini. Ini na. Sabi ni terorista, I have a bomb. Sabi ni Bato de la Rosa, bomba? Bomba daw? Dagan! Takbo! Siya po ang pinakaunang tumakbo palabas ng hotel. Iniwanan niya lahat ng pulis doon. Di ata, nakong atay ni. Unsaon ako pag-explica, paano ko i-explain sa mga tiga Davao ang pinili ko na city director na unang tumakbo doon palabas? O ito, may LED TV, may CCTV footage ng hotel ang nangyari. Kaya hindi siya pwede mag-deny. Pa-play natin, sir. Payat ka pa noon. Hindi niya ma-deny.
ingay kasi pinakuha ko yung CCTV footage kasi gusto ko talaga makita kung ang ginawa niya. Pero dahil nga aptik, magaling, matapang, alam kung anong gagawin, na-neutralize nila ang suicide bomber doon din sa labas ng hotel. Ngayon po, siya ay tumatakbo, papasok na sa Senado. Siya po ang partner ni President Duterte sa anti-crime, anti-drugs at anti-terrorism na mga batas. Atin pong suportahan at iboto si Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat sa pag-sponsor mo ng t-shirt ko ngayong umaga, sir. Ang susunod ay... Okay. Kailangan ko iklaro ito. Ang susunod, pag dumaan po tayo sa letter E sa ating balota, 2 E po ang ating iboboto. Magkapatid sila na... Wala pa sila dito, no? Pwede pa kumanlibak kay wala pa man sila diri. Suryahan tamo unsay naitabo sa Malabon. Magkapatid na hindi magkasundo, magkaaway sila. Bilisan ko kasi baka dumating na. Oh. Ganito nangyari sa amin sa Malabon. Huli na kami nagsalita. Nakalinya kami dyan sa stage. Ako, Inday Sara, bakanting upuan. Si Senator JV Ejercito nandoon. Si Inday Sara, bakanting upuan. Isang bakanting upuan. Si Senator Jinggoy Estrada nandoon. Napaisip ako, dahan-dahan ko na inaamoy yung sarili ko. Maaga pa naman. Hindi naman ako mabaho. Bakit walang tumatabi sa akin? So pinipilit ko sila. Sabi ko, Senator Jinggoy, maraming tao na upo. Sabi ko, subukan ko na lang dito sa kabilang side. Sabi ko, Senator JV, Sen, daming tao nakatingin sa atin. Wala akong katabi. Dito ka na. Sabi. Sabi ko, sige, hindi, Lord, bakit mo ako nilagay dito sa gitna? May sala na ako sa mga Lord? Pero lagi kong sinasabi sa kanila, sabi ko, hindi man ngayon, pero darating ang panahon na magiging kabati din natin lahat ang ating mga hindi kasundo na mga kaibigan at pamilya, because blood is always thicker than water. Darating din ang panahon, and hopefully very soon, malapit na yan, tatabi na yan silang dalawa, magkatabi na yan silang dalawa. Pansinin nyo mamaya pagdating nila, umabot silang duha. Yung isa nandito, tapos yung isa nandoon. Kansyawan ninyo. Dumaan ka ba, sir, kay Solidom? Ha? Itong Solidom na ito, galing ito Capiz. Justice. Ang boses nito, may mga taga law school, ang boses nito, yung boses, shrill. That's what, shrill. And he could only pronounce the last syllable. Pate! Tindig rin ako. Laurenti, pati ako, tumindig. So, grouchy na, pero lahat kay dumaan kay Solidom. Ang remedialo, una kaming natapos. Tapos tumindig kami, sabi niya, oh, God damn it!